kung hindi talaga doktor ang pinupuntahan ninyo, pwedeng maging malagay kayo sa peligro rin. Mga fillers, ginagawa ng mga non-medical professionals, nakakatakot. Pero hindi siya 100% safe. At dahil dun sa komplikasyon na yon, minsan nabubulag sila. It takes an expert to be able to prescribe that particular medication kasi iba-iba kasing ating balat. Ito na po, clean skincare. Ang daming products na nagpapakilala ng clean. But ano ba yan? Meron kasi akong kinakain. But does clean really mean good for you? Yan, Doc Romel. Yung mga sinasabi niyong product na clean, yun yung mga walang paraben tsaka mga sulfates, yung mga preservatives. Kailangan yun sa isang product para hindi pumasok yung mga bacteria, tumagal siya ng mas matagal. Although, depende yun sa amount ng mga paraben and sulfates na nagiging bad kapag mas madaming mga preservatives. Kasi, ang hirap naman gamitin ng mga product na organic na ginawa mo kasi hindi tatagal yun. Diba? So, I think wala pang masyadong maraming study that says that masama yung lahat na yun. I think. Yung na kasi pag sinabi mong non-toxic, pag sinabi mong clean skincare, wala silang yung mga sinabi niya, toxic ingredients. So, ngayon yung toxic ingredients, yun na yung sinabi niya, parabens, sulfates, phthalates, yung mga yan, or fragrances, no? Para sa akin, there are talagang mga ingredients na talagang no-no, like mercury. Mercury, lead. Because wala dapat toxic levels yan. Kasi talagang toxic talaga yan. Alam mo ba na yung lead, yun ang nilalagay sa lipstick minsan para talagang kulang-kula siya. Kaya, so it stays red. Yung lips ko dyan, yung mga ibang lipstick, no? Ayun. Kaya ako, I still believe kung kaya mong iwasan, but, no? Pag sinabi mo ng toxic, wala kasing exact na description sa non-toxic sa cosmetic industry. Wala. No? But there are studies na nag-uumpisa na, emerging studies or some studies on phthalates, parabens, and mga sulfates. No? Although, merong tinatawag na acceptable levels yun. So, it doesn't mean that everything that has that is bad already. Kasi you need that to preserve the product. Otherwise, bacterial infection or magmumults, mag-iis ang produkto mo. Kaya nga ngayon, hindi ibig sabihin din na nakasulat na clean, safe, or organic, it's good na. Walang mga, or free chemicals talaga. Saka mas mabilis nabubulok yun kapag ganon. Yes, oo. Opo. Pero meron po bang mga products na existing sa market ngayon na talagang hindi nila alam yung tamang timpla, kaya Madami naman yan. Hindi naman dahil sa hindi tamang timpla. I think, sobra. Kasi minsan kasi mga skincare, nalilabel lang yan as parang cosmeceuticals. So, hindi ganun ka-strict ang standard. Like lipstick, di ba? Unless Cosmetic na-claim yan. mo as therapeutic na. Pag therapeutic na, then it has to undergo the FDA, no? So, kaya nga, again, ito na naman tayo, no? Gasgas na. Pero I think dapat talaga, in fact, some of the products nakita ko organic, no? Meron din talaga ng clogging of the pores and nakakatagyawat, no? So sa akin, I go for safe products in the sense na not really 100%. Yung basta acceptable levels and of course, Saka sometimes, pag mas konti yung nasa label, sinasabi nila mas clean yun. Pag sobrang daming ingredients, hindi daw clean yun. So, depende. Tataka ka rin sa ibang products kung hindi nila nilalagay lahat ng ingredients. Yes. So, baka may hinahide sila. Kasi makikita mo yung mga clean products na yun, meron silang... Simple lang konti lang ingredients. Sulat na lahat talaga ng ingredients. Tsaka siguro, para may transparency. Be careful yung mga products na sobrang mura. Kasi, kasi it might be mas maraming may lead doon. Arsenic. I mean, di ba mag-isip ka ng sobrang mura? Those are cancer forming. Oo. Yes, nakakatakot. So, nakakatakot yung sobrang. Uy, may kilala ako, teacher na ng anak ko. Well, ang tagal na niya gumagamit nitong Chinese product.
na nakaka-lighten. Okay talaga naman siya, no? Pero naman. that might have, ang nipis na ng skin niya, baka may steroid yan and mga mercury, no? And eventually, I don't know, we don't really know if that's the cause of her leukemia, but nagka-leukemia siya. So, nagkaroon siya ng mga lymph nodes dito sa face, araw-araw. Oh my. We don't know if that's the cause. Yes. Shucks, kailangan maging maingat po talaga, no? Mm. Correct. Tsaka ang daming Daming mura ngayon, ha? yun nga po. Nakatakot Pino yun, pa. Parang- Lipstick na may LED. Yeah. Mura yun kasi talagang red. Tapos pag long-term use, makita mo umiitim na yung lips mo. Tama po. Shucks, ang sad. Parang, Hindi naman, wag kailangan lang. yun nga po. Pero parang isa din siya talaga sa iingatan mo dahil ang mukha mo yung Hindi, tsaka health mo. Health. It's your health. Correct. Maganda ka nga, magkaka-cancer ka naman. So, totoo po yun, Doc. Yung pag minsan may nababasa ka sa social media na, yun nga, what you put nga daw, yung sa bloodstream mo. Yeah. diretso Na-absorb na- din kasi yun. Na-absorb. Na-absorb. Kung may mga bad ingredients. Mm. Kasi skin absorbs a lot of, na-absorb lahat yun. Diba? So it can go The largest organ of the body. Is the skin. Oh, grabe. Nakakasad naman. sad naman tayo nito. I mean, Sad naman. Hindi, gusto ko lang. Gusto ko lang. Nasad naman tayo. Nasad naman Kaya tayo. tayo mga bipolar. Bipolar. Minsan sad, happy, Gusto ko lang sad. kasi gumanda tapos. Napasama ka pa. Tapos nagkasakit ka. Kaya nga tayo nag-gather careful. itong show para talagang matuto sila. Pero mag-party list na kaya tayo. Oo. Beauty party list. Ano ba? Beauty part. Beauty Beauty, Beauty consensus party Beauty list. consist. Ito na naman. Iboto na naman sa lunch. Diba? Para minsan talagang na-overlook natin or hindi papabayaan talaga natin yung mga ganun. Pero abangan niyo po sa Election. may party list na po. May libre po tayo. May libre po tayong paboto. Naku, dadami yan. Boto kami. Libre. May libreng paboto. Oo nga, naging political ang show. Okay. Ito naman, ito din. Trending Ano yan? Ano yan? mustard oil. Okay, so let's Di ba sa see. aso yan? For, Anong ginagawa sa aso? The fur. Oh, Ginagamit nila yan for para dogs. Maganda yung yung makintab. Yung fur nila. Naku. Pero ang dami pong gumagamit kasi yun nga po, lately naririnig ko na lang po yung castor oil daw po ay castor oil this, castor oil that. Pero can it really help with, totoo po ako madalas ako makapanood sa mga social media, yung sa pilik mata, sa what's this, eyebrow, sa skin, tapos pwede mo ding inumin yung castor oil. So, ano po yung take niyo po dito, Doc Chris? Castor oil, Siyempre, para siyang irritante. So, pag ininom mo, pwede ka magtae. Diba? Yun yung mga ano niyan. Pero, ginagamit siya, since irritant siya, nagkukos din siya ng irritation sa skin. So, known siya para sa buhok. Okay? Kasi syempre, pag nilalagay mo yon, ang nangyayari, parang nai-irritate. So, nagkakaroon ng stimulation para tumubo ang buhok. Pero hindi siya 100% safe kasi pwede siyang magkaroon ng occlusion. Makapal siya eh. So, pwede ka magkaroon ng occlusion, pwede ka magkaroon ng scalp acne, pwede ka rin magkaroon ng yung buhok mo nagbubuhol-buhol. Felting, merong ganun. So, hindi rin ganun ka-safe siya for that. At saka wala talagang study na nagsasabi na nagpapatubo siya ng buhok 100%. Hindi naman tayo aso, wala naman tayo masyadong fur. Ginagamit as moisturizer. Opo, By yes. castor oil. Pero Sa face, mas maganda siya if you use it together with another oil. Kasi masyadong thick. Masyadong So it makapal. can irritate your skin. So, like what oil po? You can use Jojoba. jojoba oil or almond oil. Mix mo siya para hindi siya ganun ka-thick. Or yung iba po mga... Kasi it will lock the moisture. Oo. Yung iba yung mga frankincense pa yun. Ganon.
essential oil na yun. Baka irritant din yun. Pag ginamit mo castor oil sa face, it can possibly plug your pores. So, Yes. tagyawat ka and it can be irritating. Kaya or you Pero can use other naloka ako oil. sa'yo, social mo ha. Sinabi mo nagtatae talaga. Pagtatae. Tagalog. Hindi mo lang pagdudumi. LDN. Ganon. LDN. Diarrhea. Ganon. Take two. Nag-a-adjust. Chameleon. Chameleon. Ang sabi nila, itong castor oil, meron daw siyang prostaglandin-like effect. Ano po Yung yun? prostaglandin, it can actually help daw parang improve the growth of hairs, no? Pero wala pa naman talaga pag-studies, no? Kaya nilalagay dito sa mga dito, sa hair, no? Wala talagang studies. Pero tumutubo kaya. Hindi nga. I mean, sa kanya. Tsaka kasi totoo lang, ang daming cause of hair loss. Alamin muna natin, ano ba yung cause ng hair loss? Hormonal, thyroid problem ba, or genetics, ang dami. So, just buy castor oil and hope na tutubo na yung hair mo. No. Sayang naman. Or Sayang. yung iba din po, bukod sa mga hair, sa pang-moisturizer, yung may nila, yung binibili po na yung i-belt mo, Tapos, and then i-spread mo yung oil overnight, ilalagay mo diba sa tummy mo. Para? Meron kang may cyst sa breast or ganon? Yun bang ginagawa nila? Hindi ata. Hindi ko pa. Parang Hindi yung siya- effect niya, ginagamit siguro. Pero baka may halo yun. Wala Pero pang even then, pag-studies. Pero walang mga studies. No? Walang studies May yun. study akong nakita na isa. Ano for yun? hyperpigmentation. Oh, Sa Iran siya. Ano raw? Nag-improve. Improve, pero hindi, ano siya parang single arm lang. So, dapat siguro multi-center. Oo. Kasi pwedeng nagkataon lang. Diba? Okay. So, hindi pa rin. Hindi siya proven. Hindi pa siya proven. Okay, so mga beauty conscious, more and more pag-aaral po ang kailangan. Correct. Okay. Yung na-imagine ko lang yung dahil nga ang kapal ng oil nun, halimbawa ilalagay mo dito, tapos pag i-wash mo yung hair mo, tambak din na shampoo. Correct. O Parang na-absorb na po ba niya nun? Hindi niya ma-absorb. Hindi. Hmm. Natitira pa nga minsan yun eh. Kaya nagkakaroon scalp acne para minsan. mag-absorb. Mm-mm. Naiiwan sa ibabaw ng balat. So, Okay. it might be an irritant. Yes, in the long so, run. para sa ano lang yun, para So, sa wag na kotse. Ano? Aso na Kaso na lang. Sa aso Alam nila. ko, binibigay Nice yun dog, eh. Jay. Pagka yung mga nagdo-dog show. Baka naman ko na mangyari sa aso nila. Kaya muna lang Hindi ko pa rin nare-recommend ha. Oo, sabi ni Doc. Seek your veterinary assistance. Let's ask the vet. Ask the veterinary. Ako nga po. Oh my God. Sa susunod na issue na yung aso. Pero Doc Ramel, sa inyo lang namin narinig yung for aso pala yung Matagal na pati sa mga pets. Horse. Cats. Or, Mm-mm. matagal Baka na yun. makan mo yung mga ato nila. Or wag mo tingnan na. Ano na lang natin. Magtanong kayo sa vet ninyo. Narinig ko lang yun. Ano po, call a friend na lang. Doc Ferds. Sinabi Narinig ko lang lang yun. abuburit. Call a friend sa Doc Ferds. First ratio. Ito na. Next up, seeing non-licensed medical professionals for treatments. Parang no po ba? O what are Obvious naman. sagot? Opo. So, let's see. Bakit pa? Bakit pa Nandito sila naman pupunta kami. doon kung mayroon namang legit? Diba? Kasi hindi mo napapansin ang dami ngayon ng mga natitelevise na namatay sa mga IV drips, sa kung ano-ano, ganon. So, pag tinitingnan mo, sino yung nag-deliver ng mga ganong services? Yeah. Mga non-medical professionals. Or sabihin mo ng nurse pero not under the supervision of a doctor. So, kailangan pa rin talaga. So, minsan matatapang ang loob ng mga ibang tao kasi hindi nila Alam ang mga complications na pwedeng mangyari. Correct. At dahil dun sa komplikasyon na yon, minsan nabubulag sila or kung ano-anong nangyayari, Mga namamatay. fillers, ginagawa ng mga non-medical professionals, nakakatakot. May problema na, Dok, itong pakiramdam ko, okay lang yan, ganyan yan talaga. May golden period yun na dapat nagagamot. Correct. So, kung hindi talaga doktor ang pinupuntahan ninyo, pwedeng maging malagay kayo sa peligro rin. Opo. Mm-mm. Kaso ngayon po merong, halimbawa bagong salon, i-add nila yung about sa skincare or sa mga ganon. Kaya, di ba yung... Yung sa lolo, nag-skincare. Oo, di ba ina-add nila laser yun? na rin sila.
Kaya kung, opo yun. Kompleto recado. So, kung hindi ka siguro maingat or isipin mo talagang lisensyado ba to or talagang inaral niya, kasi ina-add nila, di ba, dahil uso po yung ganitong skincare. I-add nila Mag-research sa na lang product. sila. Oo. Hindi, pero Check kasi nila yung dapat clinic. yung salon, meron silang board certified dermatologist, dapat may doktor silang kasama doon. Hindi naman kung may doktor. Like yung IV drips, 'di ba? Hindi na nga, wala nang doktor, ginagawa lang nila. Kaya may report nga yung lately na may namatay. Bulag. Mm-mm. Bulag. At saka yung kahit na actually sabi nila, facial lang naman ang ginagawa natin. Pero actually, ang facial, napakaselan din. Sa totoo lang. So sometimes, pag mali yung gawa, lalong nag-worse or nag-break out, diba? Because it's hard. You really have to remove everything. Para, you have to prescribe the right medication after a facial. If you don't prescribe the right medication, even if you do the facial correctly, nag-worsen din. It takes an expert to be able to prescribe that particular medication kasi iba-iba kasing ating balat. Hindi yan parang, ito, acne kit. Ito na, acne set. Na, hindi ganun yun. Individualized. Oo. Or sensitive ka, ikaw hindi sensitive. So, may mga tinatanggal tayong mga ingredient dun sa mga acne kit na yon. So, it's really Tapos minsan hindi rin naman ganun napaka-tricky. kamura. I mean, if you compare, if you go to a doctor, hindi naman nagkakalayo yung mga presyo. Hindi, I mean, siyempre, meron naman talaga murang-mura. Kaya na-engganyo sila pumunta doon. But if you compare, hindi rin naman ganun kalaki. So, dito ka sa doktor. Kaso ang lakas kasi pag celebrity na maganda yung mukha at office yung nag-promote. At Maganda na sila to begin with. Ganda nga po. So, dapat ang i-advertise na yung hindi maganda yung skin, tapos gumanda. Mas maniniwala ako doon. dapat may po, no? Diba? Skincare Hindi pa nga lang sila nag-iisip pinag-uusapan natin. Paano pa yung mga slimming? Kaya nga. Ay, nako, ang dami niya. Diba? Yun ang susunod nating At pag-usapan. meron ng kape at kung Yun. Okay, ito na po na. Now, let's talk about micro-current devices. Are these like mini workouts for your face? Oo nga. Parang yoga. Parang ka-level na yung yoga, di ba? So you're introducing vibration, microcurrent in your skin for the muscle to tighten. So nakaka-tone. But it's not permanent also. So hanggang tinotone mo, habang ginagawa mo, matotone. Tapos after a while, mawala. So gagawin mo ulit palagi. If you're consistent with it, edi okay. Kaso sino na makakagawa ng consistently? May microcurrent device that delivers products, diba? Yes, meron din. Can you say about that? Well, I think that one, depende sa products Pwedeng makatulong yun. Pwedeng makatulong yun. Kasi delivery siya Paano pumasok yung gamot? Correct. At yun na nga, pero depende sa product. Tsaka depende actually dun sa aparatus. Some naman will not have enough power to deliver that Correct. machine, The product. no? Kaya kami meron tinatawag na mga infusion treatment, diba? Or ano pa ba yung mga pan-deliver natin? Or yung mga Electroporation. or Pneumatic guns. no? Para mag-deliver ng product. Sigurado kang pumapasok. So ito, actually, pwedeng mga low energy, hindi mo talaga alam kung pumapasok yung gamot. O sabihin mo nang pumapasok, alam mo ba kung anong tamang gamot para sa skin type mo? Unless talagang in-depth na aralin mo yung face. Kasi the machine can be good. But yung dinideliver mo product, gamot, baka hindi naman hiyang sa'yo, hiyang sa kasama mo. Kasi nga, iba-iba nga. Kasi you need talagang to be able to analyze the skin. Is it dry, combination, oily, sensitive, not sensitive, or may mga iba pa bang problems na dapat kang pwede mo dapat iwasan o i-treat. So, it takes an expert to be able to prescribe that particular product on your face. Kaya, tricky yun. Kasi marami akong nakikita uy, maganda, effective pero, bandang huli, ang itim na nung niya. Kasi nagkakagasgas din may friction rub. May friction So, the friction can cause pigmentation. Saka sometimes mainit. So, kung mainit siya, pwede siya magkaroon ng inflammatory hyperpigmentation. Correct. Another So problem. dapat tamang gagawin. Tapos kung araw-arawin pa nila, ay patay na. Ginasgas na talaga nila yung mukha nila.
So, ang dami, diba? As in, It's grabe not po. easy being a derma. Actually, That's why it takes how many years also to practice. Yun nga. To study. At saka, yun nga, hindi kayo tumitigil mag-aral. Of course. Doctors. Ang galing. Saka sa yun, experience. Correct. Tagal mong... Yeah. 20 years. Doon ka matuto. Introduce. Hello, 20 years, 30 years. Nagbilatan ng tao. As in, 20 Di ba plus magkakasabay years lang kami tayo? in practice. 20 plus years kami Magkakasabay lang tayo. Tapos ang dami yung nakakausap. Mm-mm. Tigil sa pag-aaral. Oo. Okay, last na po ito. Last na, yung LED mask. O, yan. You've seen people walk around with those masks looking like aliens, sir. So, do they actually work? Ito yung may... ganun po, LED. diba? Kulay red, minsan Red, blue. Oo. Actually, madaming klase ng LED. Okay? Meron kasing talagang equipment na medical grade. Pag medical grade, okay yon. Kasi iba-ibang klase ng light yon. LED is light emitting diode, no? So meron siyang red for inflammation, infrared, anti-inflammation din yon, blue para sa acne or bacteria, infection. Pero hindi siya yung, meron din kasi UV eh. Walang UV yung LED. Ang UV, nakaka-destroy ng skin yun. Okay? So, depende kung gaano ka-pure yung bulbs mo. Baka nandadaya lang yung mga device na yun. Pulat pala yung babang. Cellophane. Meron palang lining na red. Oh, red! Mukhang high-tech, diba? Oh, diba? Mukhang high-tech. Oh. Post sa TikTok. Correct. Oo. Green at saka yellow for pigmentation. So, iba-iba yon. And yung ginagamit na medical grade, iba yung fluence nun, iba yung power. So, pagdating dun sa mga handheld device, hindi ka sure kasi ilang bombilya lang yun, maliliit lang yun eh. It might not do what it's meant to do. Yun. Tsaka mahal din ata yun eh. Mahal din ba yun? Yung mga Mahal mask? din, no? Oo. Pero, pwede rin kasing delikado yun. Direct yung ilaw nun sa mata. Oh, so, that can have a... Kasi may space. Pwedeng makakalabo ng mata yun. Sa inyo yung mga treatment. May takip. Yeah, correct. Tinatakpan namin, tas may ilaw, di ba? Eh May yun, measurement na one. diretso, ang lapit-lapit sa mata. Nakakatakot. Ako, I wouldn't want that. Tas yung iba, hindi eksakto sa mukha mo, di ba? Tumatama na dito. It helps, pero hindi yun yung isang treatment. May theory siya, pero It's hindi siya. isang treatment for other treatments. Yes. Acne, it's an adjunct. It also depends on the Wound healing. device. Yes. Yes. Fake lang naman. You don't know what you're buying. Opo, yun nga po. Baka cellophane lang yun. Cellophane na pula. It's Hindi lang Christmas na iba-iba. time. Red and green. Okay, napakasarap naman ang usapan natin. Actually, kung may dadagdag pa, pero syempre, kayo na po yun kung meron kayong gusto i-comment o kaya mga suggestion na pwede pag-usapan, okay? So, Doc Jean, please make the conclusion. Aba, akong conclusion. Anong conclusion natin? And that wraps the show today. Pasalamatan mo daw kami. Pasalamatan. O sige, salamat sa aking mga kaibigan.